Guys, inom tayo ng kape guys. Habang uminom ako ng kape ay magbigay lang ako ng komento sa mga masasayang nangyayari sa social media, lalo na sa mga nakalipas na graduation, no? Pero ito ay unan personal opinion ko, disclaimer lang, wala tayong pinapanigan. So ito ay batay lang sa ating naintindihan, no, sa mga sitwasyon. Ako, isa din akong guro. Nagtapos din namin ng aming moving up at sa graduation na iwasay, ganda, walang problema, although may mga lapses, pero hindi naman talagang lapses, no? Pero at least successful yung aming graduation at saka moving up. Isa sa issue, dalawang issue ito, pero hindi natin bigyan ng taon. Yung isa ay tungkol sa isang ina na bugos na matin siya ng graduation ng kanyang anak o moving up, na iba ang kanyang kasuotan. So maraming nagbas, bakit ganun, hindi angkop sa okasyon. But sa aking opinion, wala namang rules, wala lang tayong batas na bawat graduation ay talagang iangkop o moving up ay iangkop mo sa okasyon. Maliban lamang kung religious activity, siguro na bawal talagang mga ganun, no? O depende na sa relihiyon, no? Pero yan ay okasyon para sa kanyang anak. So base kasi sa section Article 3, Section 4 ng ating Bill of Rights, mayroon naman tayong karapatan na express ang ating sarili, no? So karapatan mong ipakita sa madla sa mga tao kung ano ka bilang tao, no? Walang mahusga sa iyo, maliban lamang kung ito ay labag na sa moral laws natin bilang Pilipino. So saludo ako sa ganung ina, sa ganung babae na kahit sa maraming bahas ay talagang nanindigan siya. Yes, talaga sikat na. Okay. Yung ikalawa, yung issue sa principal, yung pinahubad niya yung tuga ng mga bata. May punto siya kasi sa DepEd order, hindi naman compulsory talaga yung magtuga, depende yan sa sitwasyon. Pero kapag ganun, sana ay hindi pa actual program, nung wala pang ceremony, no? Siguro yung nag-meeting pa ay kanyan ang sinasabi sa mga parents na bawal magtuga or wag tayong magtuga na, para hindi naman mahirap siguro pasundin yung mga magulang kapag nagkaroon sana ng usapan bago ang graduation. Kasi sa actual graduation mo pa sinabi, talagang masabi nating iskandalo na yun, actual ceremony na yun. Sana hinayaan na lang niya, pagkatapos siguro ng graduation ay nagkaroon sana siya ng tinatawag nating meeting, tinatawag niya yung lahat ng guro, habang pinagsabihan niya na mali yung ginawa, na huwag na yung mga bata at mga magulang. Kasi yung pagtatapos o closing ceremony, moving up or graduation ceremony ay pinakasulim yan pa sa mga bata at sa mga magulang, kasi yan ay kahit nasa high school pa, elementary, ay talagang success na para sa kanila. Yung katapos ka ng elementary na 6 years, tapos secondary na 6 years din, talagang malaking accomplishment na yan sa mga magulang sa iyong buhay. So sana sa ganon, wag
Sana ginawa yun sa inactual scenario. Pagkatapos na siguro or before pa sana na hindi pa nagkaroon ng revision na doon na sana sinabihan ng principal. No? Kahit sabihin pa natin may argumento o punto ang principal. Pero mali ang aktwasyon niya. No? So, tingnan natin kung ano ang ipapataw ng DepEd. No? So, conclusion, sa lahat ng sitwasyon sa buhay, lalo na kapag may mga okasyon, pinaka maganda siguro na magtimpi muna sa ating mga isip at sa ating damdamin. Gano'n man ka mali yung nakita natin, huwag tayong magsagawa ng iskandalo sa harap ng maraming tao para hindi mismo tayo ay mahiya sa sarili natin, diba? Pero lahat ng bagay, kung mag-usap tayo ng matino, ay malutas naman. Wala naman siguro problema ang hindi malutas sa masinsinan at mahinahon na pag-usap. Okay, maraming salamat po sa inyong panonood.